Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. tumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ngayon ay nasa ikalabing-anim na linggo ng karaniwang panahon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Tinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Buwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos sa inang langit, amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, upang nanak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugtong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, kalamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa malaki ng Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa halip na ipagtanggol at busugin ang bayan ng Diyos, inabuso ng mga hari at ng mga pinunong reliyoso ng Huda ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila. Ilagay nila sa panganib ang mga tao, nakialam ang Diyos at nangako ang kaligtasan para sa kanyang bayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasak sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaan ng mga ito'y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinabayaan ng aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Hihirang ako ng mga pastol na nagmamalasakit at mga ngalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam, at wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, tanghari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay.
ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay ating pong aawitin. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sang-ayon sa pangako niya na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang dangit ko'y tumatak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati ng kalis ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit na taglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko
ako Itinuturo ni Pablo si Jesus bilang ating tagapamagitan sa Ama at sa isa't isa. Siya ang nagbuwag sa lahat ng balakid na naghihiwalay at naglalayo sa atin sa isa't isa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga Hentil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking gawa. Ako'y kanilang susundan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila, sapagkat para silang mga tupang walang pastol, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pagsiyo po ang lahat.
Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa 16 na linggo sa karaniwang panahon. At babalikan ko lang po ng kaunti para magkaroon tayo ng background sa atin pong pagninilayan ngayong linggong ito. Nung nakalipas sa linggo, isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad, dala-dalawa. Pinagkalooban muna sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at ganoon din magpagaling ng mga may sakit. Binigyan muna ng kapangyarihan. So, pinili ni Jesus ang 12, tapos binigyan ng kapangyarihan at hinayong dalawa-dalawa. Naintindihan po ba? At sinabi niya na humayo kayo doon sa kung anumang bayan ang kanilang mararating. Doon nga ay sila ay nangaral na pagsisihan ang mga kasalanan at talikdan ang mga ito. Nagpalayas ang maraming demonyo, pinahira ng langis ang mga maraming may sakit. Ngayong linggong ito, sa atin pong narinig na ebanghelyo, sila po ay nagbabalik na. At sa kanilang pagbabalik, tuwang-tuwa sila na inire-report nila yung kanila pong naranasan, yung kanilang mga naisagawa at naituro. Focus dito. Hindi inyo yung nabagsak. Dito. Okay? Uy, dito. Yan. Ulitin ko po, no? Bumalik ang mga alagad kay Jesus, dalawa-dalawa, at nagkwento ng kanilang mga nagawa at mga naituro. Kumbaga, masaya, no, na nagbabalik at kumbaga merong kagalakan dahil merong fulfillment. Marahil naranasan nila yung pakiramdam na masarap pala yung merong kang natutupad o naisa sa katuparang misyon. At nagawa nila yon dahil sa kanilang pagsunod sa instructions, sa pagsunod sa mga sinabi at habilin ni Jesus. Naalala niyo pa ba kung anong habilin ni Jesus sa mga alagad? Ano ang dadalhin? Anong dadalhin? Ang bihira. Diba sabi tungkod? Yun lang ang dadalhin nyo, tungkod. Tapos sandalyas. Pagkain, damit, pera, wag nyo nang dalhin yan. Kung saan kayo pupunta, may mag-provide niyan. At yun nga nangyari. Naisa katuparan nila ang kanila pong misyon. Ngayon nagbabalik at ito na yung kanilang ibinabalita kay Jesus. Ngayon, kamusta po kayo? Simula na isang linggo. Kahit isang linggo lang, kamusta? Saan nyo iginugol ang inyong mga panahon? Saan nyo iginugol yung lakas ninyo, yung isipan ninyo? Saan nyo iginugol yan? Kasi sa tuwing matatapos ang misa, pinapaalalahanan tayo ng ating misyon. Sa pagdalo natin sa misa, ito yung sinasabing, deserve ninyo ang magpahinga dahil napagod kayo, dahil meron kayong mga ginawa, deserve ninyo ang magpahinga. Kaya ang pagsisimba ay isang pahinga, regalo ng Diyos. Sabi niya, di ba, pumunta muna kayo sa isang ilang na puok doon, magpahinga muna kayo ng kaunti. Kasi hindi naman natatapos doon. Oh, Lord, tapos na kami. Mission accomplished. Okay na. Tutuloy yan at magtutuloy-tuloy pa yan. Habang tayo ay nabubuhay, hindi matatapos ang ating misyon dito. Pero kailangan natin ng kaunting pahinga. Yung mga magpapahinga, yun yung mga nagbanat ng buto lang. Yung mga magpapahinga, yun yung mga nagtrabaho, nagpagod lang. Pero yung mga tumambay, wala kayong karapatang magpahinga. Sobra na kayo sa pahinga. Kaya dito, okay, tingnan natin. Okay, nagbabalik tayo ngayon dito. Ano ang sasabihin ninyo kay Jesus? Ano ang ire-report ninyo? Meron ko ba ma-ire-report o wala? O may hihingiin lang? O, kamusta ang iyong pagiging ina? Kamusta ang iyong pagiging ama? Kamusta ang inyong pagiging mag-asawa? Anong ire-report ninyo? Kasi di ba, dalawa-dalawa eh.
Sige nga. Ay, oo nga, no? Ano nga nangyari? Ano ba nangyari? Sa buong linggong ito, baka puro social media tayo. Sa buong linggong ito, parang wala na. Ano nangyari? Pagkatapos ng Grand Marian Procession ng last Sunday, ano na nangyari? Diba? Sa parokya natin, ano na nangyari? Pagkatapos nun, ano nangyari? Wala kayo masagot. Wala. Bagsak. Gusto ko rin po sanang i-address din itong pagninilay natin para sa mangyayari bukas. Magre-report kasi bukas. Parang wala na naman kayong kaalam-alam sa nangyayari. State of the Nation address bukas. May SONA tayo bukas. Ano ang sasabihin? Anong ire-report ng ating Pangulo? Ng ating mga leader? Magre-report after 1 year. Kaya nga maganda po, di ba, sa unang pagbasa, sana po mas naiintindihan natin ito. No? Sa unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Jeremias, sabi niya, parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan. At dapat may pakialam tayo dito. Inilagay yan ng Panginoon. Yung mga leader po, mapapangulo man hanggang barangay, mga barangay chairman, gising na. Tanghali na. Madumi na ang barangay. Maglinis na. Nilagay kayo ng Panginoon. Kahit kami mga pari, yung sinukonsider na leader, mga namumuno sa simbahan, anong ire-report natin sa Diyos? Kasi paparusahan ng Panginoon ang mga itinalagang mamumuno. So, ang ating mga leader, inukonsider na hindi mo man yan ibinoto, pinili yan ng Panginoon, inilagay yan dyan, iniluklok yan nandyan. Pero ang inaasahan na magiging maayos at ipatutupad ang kanilang panunungkulan nang nakikipag-isa pa rin kay Kristo. Kaya nga, sabi sa ikalawang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo, manatili tayo nakikipag-isa kay Kristo. Parang, di ba, kung titinan nyo, no? Dala-dalawa. O, yung unity team, asan ang unity? Nawala na. Naghiwalay na ang Pangulo at ang Vice Presidente. Ayaw na mag-unite. Ano mangyayari niyan? Kanya-kanya, hiwalay, divided. Anong ire-report? Pero yun, no? Sa akala nyo, wala lang. Ay, hiwalay ang salita ng Diyos sa gobyerno. Hiwalay, hindi eh. Kasi ito ang gabay ng bawat nanunungkulan, simbahan man o gobyerno. Kasi parehong nagtatag niyan ang Panginoon. Ang Panginoon ang naglalagay ng hari. Kaya lang laging gustong humiwalay sa Diyos. Yan, tayo naman, tinan niyo mga mukha ng katabi ninyo, parang inosente. No? Pero parang mga walang alam. No? Ngayon pa nga lang, di ba? Hindi pa natataos, ngayon pa lang, ayan na. Nagkakampihan na kung sino ang tatakbong mayor sa susunod na taon. Next year pa yan, hindi nga nakakapag-report ngayon kung anong ginagawa. May ginagawa ba? Haharap ka na sa Panginoon, anong ire-report mo? Okay pa tayo? Tinig kayo bukas, ha? O ngayon kayo, mga mag-asawa, anong ire-report ninyo sa Panginoon? Yung mga mag-asawa, no? Yung mga pamilya, gustong ayusin ang buong bansa. Gustong ayusin ang barangay. Pero mismong pamilya, hindi maayos. Anong ire-report nyo? Hindi po ito politika, pepektosan ko kayo. No? Inilalagay lang natin kasi sa bawat karanasan natin, merong salita ng Diyos na dapat nagsisilbing gabay natin sa buhay. Mga mag-asawa, paano kayo aharap sa Diyos? Magkahiwalay na kayo. Kanya-kanyang report. Dapat ginawa niyo yan, dalawa-dalawa, partner. Kung kayo palang partner, bagsak na, kayo palang partner, di na nagkasundo, anong mission ang na-accomplish? Kaya kailangan natin ng konting pahinga.
Lagi po ang sinasabi ni Kristo, konting pahinga, mag-aral kayo sa akin, matuto kayo sa akin. Kaya itong ginagawa natin, pagtitipon na ito, ay pinapapahinga at nag-aaral tayo kay Kristo. Dahil mamaya, babalik na naman kayo sa inyong mga tahanan. Bukas, papasok na naman kayo. Ano yung inyong natutunan? Mamaya, magluluto na ang mga nanay. Mamaya, tatambay na ba ulit ang mga tatay sa sabungan? Wala naman saklaan dito, no? Mayroon dito mga karera, no? Pag nasa karera, yung ang dami-daming tao dun sa labas, kala mo kung ano, tapos maliit lang yung screen talagang, darani! Talagang attentive, number, no? Yeah. Paano nga ang aasenso ang buhay kung hindi nga natin sinusunod kay Kristo? Hindi nga natin, ayaw nga natin pakinggan si Kristo. Sana po, no? Tingnan natin at sa buong linggong ito, pagnilayan natin ulit no? Kung paano tayo makatutugon sa mga hamon at misyon na binibigay ni Kristo sa bawat isa sa atin. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, na malas natin ang awa at malasakit ng Diyos, kaya't buong pagtitiwala nating idalangin sa Kanya. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pagpalain mo nawa at gawing mga tunay na pastol ng iyong kawan, ang Santo Papa, mga obispo, kaparian at mga pinunong laiko, nang sa gayoy patuloy silang mga laga ng iyong bayang hinirang at mag-alay ng mga sarili tungo sa kaganapan ng iyong kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Tulungan mo, Diyos Ama, ang mga namumuno sa aming pamahalaan na sundan ng halimbawa ni Jesus na mabuting pastol, maawain, mapagkumbaba at tapat sa sinumpaang tungkuling pangalagaan ang karapatan at dignidad ng kanilang mga pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Tulutan mo nawang madama ng mga taong tigib ng kalungkutan at naliligaw ng landas ang pag-ibig mo sa pamamagitan ng pagkandili at pagtulong ng kanilang mga kapwa-tao. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Gabayan mo sa kani-kanilang mga misyon ng mga relihiyoso at relihiyoso upang manatili silang tapat sa iyong kalooban o Diyos Ama. Naway akayin at ipunin nila ang mga tupang nangalat mula sa iyong kawan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Ipamalas mo, Diyos Ama, ang liwanag ng buhay na walang hanggan sa mga kapatid naming nahimlay, nang sa gayoy manatiling buhay ang kanilang pag-asang sila'y muling mabubuhay. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine at sa buong mundo, pag-adya nawa ng ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan, lalo na sa Ukraine, ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan, punuin mo kami ng iyong kagandahang loob at awa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong iginalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, namin mahal, niligtas mo kami tanan. O Jesus, namin mahal, ngayon at magpapakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo
sa katawan at dugo ng Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling Katawan ng Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Okay? Magsitayo ang lahat. Tumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.